Sa paanan ng isang marikit na bundok, may isang tahimik na baryo na binibiyayaan ng isang batis. Ang tubig nito ay malamig, malinaw, at nagbibigay buhay sa mga taga roon araw-araw. Dito kumukuha ng inumin at panligo ang mga tao. Ngunit sa paglubog ng araw, kasabay ng paglamig ng hangin, may isang bulong-bulungan na gumagapang sa dilim. Sabi nila, tuwing gabi, may maririnig na mahinang pag-iyak mula sa batis. Isang tinig na puno ng lungkot. Walang sino man ang naglakas loob na alamin ang katotohanan. Para sa kanila, ito'y kwento lamang ng matatanda. Hanggang sa isang gabing maliwanag ang buwan, isang binatang mangingisda na nagngangalang Elias ang nagpatunay na hindi ito katang-isip lamang. Sa ilalim ng nagniningning na buwan, sa ibabaw ng isang malaking bato sa tabi ng batis, nakita ni Elias ang isang dalaga. Ang kanyang kagandahan ay tila hindi makamundo. Ang kanyang mahabang buhok ay malayang dumadaloy sa tubig, na para bang bahagi ito ng mismong agos. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at ang kanyang mga hikbi ay sumasabay sa banayad na tunog ng batis. Nilakasan ni Elias ang kanyang loob at dahan-dahang lumapit. "Binibini, bakit ka umiiyak?" tanong niya. Tumingala ang dalaga, at sa isang tinig na kasing lamig ng tubig, sumagot ito, "Umiiyak ako para sa mga nalunod." Mula ng gabing iyon, hindi na napakali si Elias. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang pangingisda, bumabalik siya sa batis sa pag-asang makita muli ang dalaga. At sa bawat gabi, naroon nga siya, nakaupo sa parehong bato, umiiyak. Unti-unti, nahulog ang loob ni Elias sa mahiwagang dalaga. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Sa tuwing sinusubukan niyang lumapit, tila biglang lumalamig ang paligid. Ang hangin ay nagiging mas maginaw, at ang tubig ay tila nagyayelo sa kanyang mga paa. Isang gabi, sa halip na kausapin ito, sinundan niya ang dalaga mula sa malayo. Sa kanyang pagkabigla, nakita niyang dahan-dahan itong naglakad papunta sa tubig at naglaho na parang bula, na para bang siya at ang batis ay iisa. Lalong nabalisa si Elias. Ang kanyang puso ay hinahanap-hanap ang dalagang hindi niya lubos na maunawaan. Nais niyang pawiin ang kanyang kalungkutan, kaya sinubukan niyang mag-alay ng mga regalo. Nagdala siya ng pinakamagagandang bulaklak mula sa gubat. Ngunit sa sandaling ilapag niya ito sa tabi ng batis, agad itong nalalanta. Nagdala siya ng ilawan upang magbigay liwanag sa dilim. Ngunit ang apoy nito ay biglang namamatay, na tila hinipan ng isang hindi nakikitang hangin. Ang kalungkutan ng dalaga ay tila isang sumpa na hindi kayang sirain ng anumang materyal na bagay. Sa kanyang pag-aalala, nilapitan ni Elias ang pinakamatandang babae sa baryo. Isang pantas na sinasabing may alam sa mga lihim ng kalikasan. Ikinuwento niya ang lahat. Tumango ang matanda at bumulong. "Ang dalagang nakikita mo ay si Alon, ang diwata ng batis. Siya ang kaluluwa ng tubig." Umiiyak siya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga kaluluwang nalunod sa kanyang agos. Mga inosenteng buhay na tinangay ng baha at alon noong unang panahon. Habang may nagdurusang kaluluwa sa ilalim ng tubig, mananatili siyang bilanggo ng sarili niyang kalungkutan. Nang marinig ito, nadurog ang puso ni Elias. Ang pag-ibig niya kay Alon ay mas malalim pa sa batis. Sa gabing iyon, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, tumayo siya sa tabi ng tubig at nagdasal. Kung ang kanyang mga luha ay walang katapusan, sabi niya sa hangin, "Hayaan ninyong ang aking pag-ibig ang maging dahilan upang siya'y tumigil." Sa isang huling paghinga ng pag-asa, buong tapang siyang sumisid sa pinakamalalim na bahagi ng batis at hindi na muling lumitaw pa. Kinabukasan, isang kababalaghan ang bumungad sa baryo. Sa unang pagkakataon,
ang batis ay naging payapa, ang agos ay banayad, at wala nang maririnig na pag-iyak. Mula noon, nagbago ang batis. Nananatili itong malinaw at payapa. Ngunit sabi ng mga taga-baryo, tuwing kabilugan ng buwan, kung pakikinggan mong mabuti, may maririnig kang dalawang tinig na magkasabay na umaawit. Isang malambing na tinig ng babae at isang matatag na tinig ng lalaki. Si Elias, sa kanyang sakripisyo, ay naging walang hanggang bantay ng tubig. At si Alon, ang dalaga ng batis, ay hindi na nag-iisa sa kanyang kalungkutan. Ang kanilang pag-iibigan ay naging awit ng batis, isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay kayang patahimikin kahit ang pinakamasakit na luha. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa marami pang mga alamat at kwentong bayan. Hanggang sa muli!